is reading from the Lord Channel, a daily spiritual nourishment from God's Word. Ang pagbibigay ay isa sa mga pinakapuso ng katuroang Kristiyano. Giving is a central teaching in Christianity, in fact, in many other ethical religions. But selfishness is also a major theme in biblical stories. Selfishness is a strong reality in human nature to the point that many consider it already as the norm. Na ang normal ay maging makasarili at hindi normal yung maging palabigay. Nagkakaroon ng pagtutunggali yung pagiging palabigay at palakabig o kaya the divine versus the human in us. How would normal or selfishness-prone individuals overcome such weakness and be empowered to give, to become what God wants them to become? Givers. Paano magiging palabigay sa kabila ng pagiging makasarili? Saan kukuha ng kapangyarihan at lakas na labanan ang naging likas na pagiging makasarili upang masunod yung banal na kalooban ng Diyos? Ang kapangyarihan para maging mapagbigay. Bakit nga ba tayo dapat magbigay? At syempre, ang sinasabi dito na giving is giving to God what is due to God and giving to other people as well. Whatever is due to them or whatever we may be able to give them. First of all, giving is commanded by God. Utos sa atin ang pagbibigay. Napakaraming katuruan. Isa na dyan ang Luke 6:30. Lucas 6:30. Give to everyone who asks you. Napakalinaw ng mga turong ito. Acts 20:35, the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. So it's not only commanded but also commended by God. Pinupuri at ikinakapuri ng Diyos ang pusong mapagbigay. This alone is enough reason to give. Kahit wala na tayong isipin pang dahilan, it was commanded by God, it's good enough. Because God is God. But giving is not only commanded, it is also exemplified by God. Ang Diyos na mismo ang nagbigay ng halimbawa, siya na ang unang nagbigay. At ano pa ang apat nating hingin, ibinigay niyang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para sa ating kapatawaran, para sa ating paglilinis. Giving is exemplified by Jesus Himself, that He gave His life, He gave His time, He gave His energy to the people. It is also exemplified by all the godly people in the Bible. Ipinakita, binigyan tayo ng halimbawa. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. The giving of Jesus, the giving of God, excuses no one from giving. Kung ang Diyos ang mga sa langit, kung si Jesus nga sa lupa nagbigay, tayo pa kaya na lahat naman ng ating tinatangkili ay natanggap lang naman natin sa Panginoon. Giving is also reflective of God. Ang Diyos ay liwanag. Ang tao parang salamin. Kung maganda ang iyong pag-uri ng salamin, pagtama sa iyo ng liwanag, ang liwanag na ito ay makikita rin ng iba. You reflect the light. Christians and believers, the people of God, are like gems. Gems by themselves don't sparkle. They only reflect the light. And because God is light and God is a giver, we who are mirrors and gems must reflect that giving spirit. The people who don't receive the direct giving from God will experience God's giving through us. Kaya nakikita nila ang liwanag dahil sa atin na nagpapatalsik ng liwanag na ito oras na tayo ay tinamaan. Therefore, the mirror honors the light. Giving reflects God's character. Proverbs 14:31, whoever is kind to the needy honors God. Napupuri ang Diyos. At dapat naman na Diyos ang mapuri. Pag tayo nagbibigay, hindi tayo mismo. Bakit? Sapagkat ang ibinibigay naman natin ay natanggap din natin mula sa Diyos. Hindi naman tayo pinagmumulan. Taga-abot lang tayo. At sa pag-aabot natin, tayo man ay nakikinabang at maraming na ibibigay din sa atin ng Panginoon. Kaya napupuri siya at dapat lang na siya ang mapuri. 2 Corinthians 9:13, because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God
for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your paglaban sa likas na pagiging makasarili. Pag nakikita ko po kung paano tayo nagsusuporta sa ating mga gawain, ano mga mission natin, ano mga project, talagang hindi ko mo mapigil ang sarili kong purihin ng Diyos, because for every person that gives, there is a triumphant spirit. And for every person, of course, that withholds, it is so saddening, not only because there is no offering, but more importantly, dahil yung tao na yon natalo ng kanyang pagiging makasarili. Natalo ng udyok ng pagiging makasarili. Now, how can we be empowered to give, to obey, and to praise God? How can we be empowered to give and be good to others? First, need and want less. Para tayo makapagbigay at magkaroon ng ganong kapangyarihan, bawasan ang mga listahan ng pangangailangan at mga hinahabol-habol at mga gusto. Habang dumadami ang gusto natin na maging atin, makamkam, masarili, matamasa, andun lang yon, isa lang ang size ng puso natin. Pag maraming space doon, pinuno natin ang mga needs and wants and desires, lumiliit yung espasyo na natitira sa pagiging mapagbigay. Kaya ang una nating dapat ginagawa upang lumaki ang kapangyarihan natin magbigay, paliitin ang ating mga pagnanasa. Hindi pwedeng sabay na pinapalaki yan dahil sila ay magkokompetisyon para sa espasyo. And it takes realization and genuine enlightenment. It takes reflection and a decision to win and be a giver. Laging nagtatalo ang sarili. Sayang naman ito, papakinabangan ko to, may magagawa pa ako dito. Ecclesiastes 5:10, whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. Pagka umiibig ka sa salapi, kahit gaano karami ang dumating sa'yo, kulang. Kaya makikita mo iba, wow, buti na lang umaasenso ang buhay mo. Kulang pa nga marami pa akong needs. Nakakatamad madinig. Pero pag sabi mo, wow, may bago kayo palang mga gamit, binibless ka lang, oo nga, praise God. Napakasarap pakinggan. Yung iba naman kasi daing ng daing dahil baka mautangan. Kahit ang dami-dami na, wala nga. At may mga kilala po tayo mga kapatid, mag-ingat-ingat kayo sa kasasabi nyo ng wala. Kasasabi ng wala, na wala nga. Because there is power in our spoken word. Yung meron ka na, daing ka pa ng daing, nawawala. Samantalang kahit konti, yung parang ang sarap-sarap mong magsalita na, wow, ang yaman-yaman natin, kahit konti, hindi sa pagyayabang, kundi sa pag-appreciate sa Diyos, dumadami. Subukan nyo. Sinabi nga ng Diyos, let there be light, nagka-light. So pag sinabi mo, ang bata, ang galing-galing yan, gumagaling. Pero pag sinabi, ang bata yan, walang kwenta, lagi niya nadidinig, nagiging walang kwenta siya. May kapangyarihan kasi ating salita. Kaya huwag tayong daing ng daing. Lagi nilang gusto kaawaan, lagi nilang gusto makadilihensya. Kaya tuloy ang nangyayari, lalo naghihirap. Yung mga paladaing, nakaka-asenso ba yun? Pahirap din ang pahirap. Wala din namang natutupad dun sa kanilang mga pagsasalitang yan eh. Pero yung palabigay, sabi sa Proverbs 28:27, he who gives to the poor will lack nothing. The Lord will either give you great rewards or the Lord will give you the great spirit of contentment. Therefore, you lack nothing. Paano ba nagiging mayaman ang tao? Una, kung dumami ang sobra-sobra niyang pera, o kung kontento siya sa konti niya, daig pa niya mayaman. Yung marunong makontento sa konti, daig niya yung marami, pero hindi kontento. Sino ang mahirap? Yung kahit ang dami-dami na naghahangad pa ng mas marami, pobre yun, maralita. Kaya kailangan nakikita natin kung ano ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa puso ng tao. Pinapayaman tayo. Kung hindi man tayo buhusan ng kutak-kutak na material na mga pagpapala, nagkakaroon tayo ng espiritong marunong matuwa, maging sa konti. Mayaman ka rin ang feeling mo nun. Either you are rich or you're feeling rich. Sino bang mas masaya sa dalawa? Di ba yung feeling rich? Kahit na hindi naman talaga, pero you feel rich. Nakita nyo yung mga tindera sa palengking nagpapapedicure pa habang nakaupo sa isang sakong kamote? Feeling rich. 30 pesos lang yung pedicure niya, pero donyang-donya siya. May mga bulak pa sa pagitan ng mga daliri, no? Talagang akala mo, napakasaya. Pero kung ang dami mong pera, you are not feeling rich, nagrereklamo ka pa rin, pobre ka, kawawa naman. So learn contentment. 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Pinanganak ka daw na walang dala, aalis kang walang dala. Ano lang ang pwede mong dalin doon sa kabilang buhay?
yung naideposito mo habang nabubuhay ka dito sa bangko ng paggawa ng mabuti. Yung mga gumagawa ng mabuti, palabigay, nagde-deposit ang withdrawal sa langit. Hindi mo pwedeng dalhin, pero pwede mong i-deposit habang nandito ka, doon na lang ang withdrawal. Pero yung dala-dala mong lahat na matay ka, wala kang madadala. Kasi sinasabi ni Lord, gather for yourselves treasures in heaven, na hindi kayo mananakawan at hindi uuurin o kakalawangin ang inyong mga kayamanan. Sabi ganun, kailangan ganun. Marunong ka mag-deposito doon, marunong ka mag-impok doon sa eternal bank na napaka-importante. How else are we empowered to give? Natural, produce more. Anong ipapamigay mo kung wala ka namang sobra? Meron din naman, kahit kulang, nakakapagbigay pa rin tayo, pero iba na kung sobra-sobra. Ephesians 4:28, he who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Sabi, yung dati sa inyong mga tamad, walang ginawa kundi magnakaw lang o manghingi, magdilihensya, tigilan nyo yan, magtrabaho kayo, paasensuhin yung ginagawa nyo, at nang sa ganon, kumita kayo hindi lang ng kailangan nyo, kundi ng higit pa ron, at nang may sobra kayong maipamigay. Yan pala ang magandang ambisyon ng gustong yumaman, para maraming maipamigay. Hindi lang para maraming sarilinin at kamkamin. One of the nicest pleasures in life is to give. Napakasarap nun. At napakasarap na ipagmahal, ipakisama ang pagbibigay. Kaya dapat nating ambisyon na kumita, magtrabaho, maging mabunga para maraming pwedeng ipamigay. Produce surplus for giveaway. And God gives surplus precisely for that reason, so that we can give away. Kung binibigyan kayo ng Diyos ng higit sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, may assignment kayo magbigay. Siyempre, God is God of mathematics, God is God of equation, and God is God of proportion. Alangan naman nagkamali siya. Binibigyan kayo ng sobra. Nakita nyo noon, nang sila Moses ay nandoon sa disyerto, wala silang makain, umuulan ng manna from heaven. At ang utos ng Diyos, ang kolektahin nyo lang yung kakailangan ninyo sa araw na to. Yung iba sigurista, kumolekta ng pangbukas, inuod yung sobra. Sabi ng Diyos, ba't kayo kumukuha ng sobra? Hindi ba kayo nananalig na bukas nandun uli ako at bukas magbibigay uli ako? Yung sobra nyong pag-iimpok, isang pagpapatunay na hindi kayo nananalig sa aking pangakong bibigyan ko kayo araw-araw. Kaya nabulok. Ngayon kung binibigyan ka ng sobra, anong dahilan? Para ka makapagbigay. Hindi para maging makasarili ka lamang. Pagdamat, hindi man masamang may iniimpok-impok ka, lalo gusto mong mamuhunan, gusto mong may gawin na ganot ganyan, pero hindi lang para sa sarili. Bawat tumatanggap ng sobra, may assignment from God. Luke 12:48, for everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Malinaw. Ang binibigyan ng sobra, paghahanapan ng Diyos nung sobrang yon, kung ano ang kanyang ginawa. Mas mataas ang expectation ng Panginoon sa kanyang mas pinagpapala. Kaya yung pagpapalang tinatanggap natin sa Panginoon is a form of responsibility. It is God's trust. Trust fund niya yun. Hindi sa atin lahat. Bagamat salamat, meron tayong parte dun. Kaya nga sa atin inaabot para rin tayo magkaroon. Pero hindi lahat para sa atin. How else can we be empowered to give, to be acquainted with, and to know suffering from unmet needs? Pag sobrang maluwag ang inyong buhay, kailangan reacquaint yourself with suffering. Don't fail na makipagkwentuhan sa inyong mga labandera, sa mga tindera, mga manikurista, mga mekaniko, mga taxi driver, mga taong nagsisikap, mga isang kahig, isang tuka, mga taong dalawang kahig, kalahating tuka, kulang na kulang ang kinikita. Kasi kung tayo nakikisalamuha, nakikipagmabutihan, at nakikisangkot sa mga nangangailangan, muling nabubuhay yung espiritu sa atin ng charity. Pagka nakakasalamuha ka sa mga taong konting-konting halaga, napakalaking bagay sa kanila, natututunan mong magbigay ng mga halagang yon, at natututunan mong magtipid sa iyong mga luho. Dahil alam mo na ang konting luho ko, malaking bagay na para sa mga sobrang gutom.
Pero pag tayo nag-social climb at ang lagi nyong kasalamuha, yung big spenders, yung napakararaming pera at hindi makapagkapwa, sarili ang inaasikaso, gumagastos ng napakalalaking mga pera para sa mga hindi naman mga masyadong kailangan sa buhay. Pag yan ang lagi nyong kasama, kayo'y mamamanhid sa daing at pangangailangan ng mga kapuspalad. At ang gagawin ninyo, makikisama kayo sa kanilang mga paglustay, sisikapin yung kumita ng marami para lang kayong mga makasabay sa kanilang mga kaluhuan. Pero hindi tayo dapat maligaw. Tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. Kaya dapat, kahit ang ating mga anak, kung lumalaki sa ginhawa, dapat nyo silang iminumulat sa mga pangangailangan ng mga sarili nilang mga pinsan na maaaring higit na nagdaraho kaysa sa inyo. Kailangan silang dinadala sa mga lugar na nakakita silang pagdurusa at hirap para sila ay magkaroon ng malasakit sa kapwa. Hindi yung lagi silang ikinukulong sa mga air-conditioned cars at mga air-conditioned homes at sa mga gated villages at sila ay nagiging bulag sa katotohanan ng pagdurusa ng sangkatauhan. Dapat lagi tayong nagre-reacquaint. Katulad ng Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa ginhawa at luwalhati ng langit para makisalamuha sa mga tao, para maranasan niya ang hirap ng mga tao, at nang sa ganon, hindi lang niya nauunawa sa isip, alam niya sa gawa kung paano makipaglaban sa kasalanan at kahirapan. At dahil ang anak ng Diyos ay nabuhay bilang tao at dumanas ang lahat ng womb, naked I will depart. So don't take it all and don't hold on too tightly. Huwag masyadong mahigpit ang hawak. Ang totoo niyan, dahil tayo makasalanan, we don't really deserve all the good we receive. We don't really deserve all the good we desire. Romans 3:12, all have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So what is a great lie or kasalanan? That you deserve the good life. What we deserve is hell. Yan ang totoo nun. Dahil patuloy tayo nagkakasal at kinakapos. Kaya mga advertisement ng maluluhong mga bahay, kondo, maluluhong mga salon, spa, laging, you deserve the good life. Scientific ang mga advertising, ha? Ba't nila sinasabing you deserve? Kasi maraming kliyente, pag gumagastos ng marami talaga, nagigilty. Kaya para talikuran mo na yung guilt mo, sige na, gumastos ka na, you deserve it. Paulit-ulit yon. The life you deserve. The home you deserve. Diba? Katulad nung mayamang lalaki na akala niya siya na talaga ang hero kung ba't siya yumaman sa Luke 12:19. Matapos siyang ang daming inani, inipon niya, nagdagdag pa siya ng mga bodega. And I'll say to myself, you have plenty of goods laid up for yourselves for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Pero siya itinuwido ng Diyos. Sabi ng Lord, you fool, that's not the way. Not just because you work so hard, you have already earned it. The lie that we deserve good things desensitizes us to want, to get, and to waste more. Yung I deserve it naman eh. I worked so hard, so I deserve this. We are not really that good. Kuminsan dumadating sa'yo ang daming pagpapala, ang daming mga material blessings, maraming success. Dapat mong huwag makalimutan, pinagpapala ka lang. O tulad ng sinasabi ni Solomon, well, sinuwerte ka lang. Huwag ka maniwala na ikaw talaga lahat ang dahilan kung bakit ka matagumpay. Sabi niya sa Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Yan, naobserbahan ko yan. Hindi naman lahat ng mabilis tumakbo na nanalo sa karera. Hindi naman kung matalino ka, ikaw ang may kakaining masarap. Hindi kung ikaw ay matalino, yayaman ka. Sabi ganon, tsamba-tsamba kumisan. Panapanahon, swerte-swerte. Time and chance happen to all. At lahat sa atin na nagtagumpay at patuloy na nagtatagumpay, alam nyo, ang laki ng element ng chance. Kung hindi man chance, well, binless kayo ni Lord, pinlano niya. Pero kung hindi, sabi ni Solomon, hindi ka naman nanalo dahil ikaw yung pinakamagaling eh. Hindi minsan naman, ikaw yung nakukuha. Kahit yung offer mo, hindi pinakamaganda. Sabi gano'n, nagkakataon. O kung hindi man nagkataon lang, talagang Diyos ang may bigay. Lalong dapat ka maging humble, huwag kang maging mayabang. Sasabihin mo, I deserve this. Dahil hindi naman lahat ng nagsisikap umaasenso ah. Hindi lahat ng nagtatrabaho ng mabuti nagkakaroon ng mga reward agad. May X factor yan na hindi natin alam that should keep us humble.
Hindi ko man nag-top ka sa board o sa bar, ang galing mo. Nagkataon na yung pinag-aralan mo, yun ang natanong. Hindi naman kung bumagsak ka, hindi ka na marunong. Ang dami-dami mong alam, yung pag hindi mo alam ang naitanong-tanong. Maraming ganyan. Kaya kailangan talaga lagi kang umaasa sa pagpapana ng Diyos. And that we should always be humble, and we must be less and less selfish. Everything good that you have came and comes from God. Ecclesiastes 5:19, God gives man wealth and possession and enables him to enjoy them. This is a gift of God. Regalo. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. So a realistic, humble, and grateful attitude necessitates and empowers giving. Pagka makatotohanan ang pagkakilala mo sa iyong sarili, ikay mapagpakumbaba at tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, magkakaroon ka ng lakas para maging mapagbigay. The godly way to react to so much suffering and needs around us is to give more. Giving, by the way, is not only for the rich, it is also for the unrich. Akala natin yung mga mayayaman lang ang dapat magbigay. Kaya sa maraming churches, yung konting pamilyang may kaya, sila na lang lagi ang taya. Yung iba lagi na lang, ay mayaman si sister ganun, mayaman si ka ganun. Mark 12:42-44, sa offering, inobserve ni Lord yung mga tao, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on. Binibilang pala ng Panginoon yung mga hinuhulog ng mga tao doon sa offering box. Siyempre yung mayayaman, yung mga supot nila ng mga punong-puno ng mga silver, mga gold, mga coins, pag lumaglag yun doon sa loob, ang lakas ng tunog. Merong isang babaeng ubod ng hirap, balo, naglaglag lang siya ng 2 pagkanipis-nipis na barya. Siguro manipis pa sa pinipig. Wala man lang tunog. Pero sabi ni Jesus, kita niyo yung babaeng yon? Yan ang pinakamalaking donor ng church na to. Ha? Ang liit nga ng binigay. Bakit siya ang pinakamalaking donor? Lahat binigay niya, wala nang natira sa kanya. Ang binibilang pala ng Panginoon, hindi yung inilagay mo, kundi yung natira pa sa'yo, matapos ka maglagay. At doon nakabase sa kanya kung sino ang biggest donor. Nakikita natin, giving is not only for the rich. Giving is for everybody. From each according to ability. That is how it should be. So you can give from your own neediness. Hindi yan excuse. Nung nagkaroon ng kontribusyon ng mga churches all over the known world, pati yung mga poor churches, akala nyo exempted? Hindi. Merong isang super hirap na church na puri masyado. Kasi hindi siya nagpa-exempt dahil mahirap siya. Siya pa ang nagpilit na isali siya sa mga magbibigay sa pangangailangan. 2 Corinthians 8:2. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Sabi ni Paul, alam nyo yung mga churches sa Macedonia, sa kabila ng kanilang sobrang mga kagipitan, lalo namang nag-umapaw ang kanilang pagiging mapagbigay. Sa tingin ko, pinakamayaman sila sapagkat sa kabila ng yon, lampas pa sa kaya nila, ginawa nila. And up to now, we are talking about these Macedonian churches. Meanwhile, while giving is not only for the rich to do, giving is not only to the poor. Ang pagbibigay, hindi lang para sa mahirap. It is also to the hardworking, to the enterprising, the productive, and the fruitful. Lagi nating nire-reward ang poverty. Every politician likes to give to the poor. Kanino nila kukunin yung ibibigay nila to the poor? Di from the middle class. Ang bigat naman ng bayan na ito, pasan-pasan ng napakakonting middle class dahil sobrang mayayaman, yun nga ang mga lumulusob sa mga bangko ng gobyerno at kumuutang ng mga pera ng bayan. Yung mayayaman nga ang napakagagaling magpalusot sa pagbabayad ng buwis. Yung maliliit nga manggagawa, kinikita palang buwan-buwan, binabawas na ang kanilang taxes, withheld. Yung mayayaman, at the end of the year pa yan sisingilin, ang gagaling ng mga abogado, yan ang nagpapalusot pa, samantalang sila itong umuutang at namumuhunan galing sa pera ng bayan. Kasi sila itong may mga koneksyon.
Anak nila ang mga congressman, pinsan nila ang mga senator, sila ang lumulusob sa kayamanan ng bayan at gumagamit ito. Pero sila ang number 1 tax evaders. Daig nila ang mahihirap sa tax evasion. Promise. Kaya nga ang yayaman diba? Pero kaya tayo naman laging give to the poor, give to the poor. You give to the poor, yes, but don't forget to give to the deserving. Ang gobyerno lagi ang policy bigyan ng mahihirap. Anong ibinibigay sa middle class na nagsisikap magtrabaho? Anong ibinibigay sa mga taxpayers? Nasaan ang mga pinupuntahan ng mga buwis na ibinabayad ng taxpayer? May konti kang lupa, nagbabayad ka ng realty tax at kung ano-ano, titirhan ng squatter, ibibigay sa squatter yung lote mo, ikaw pa magbabayad para siya umalis. This is unjust. You don't give only to the poor. Never thought I'd find love like this. Never thought I'd be waiting. Move your body, let your spirit soar.